magandang gawin kapag bigo ka at walang bunga ang pagod mo? Halos tayo nararanasan natin yan. Minsan nagtatrabaho ka na nagtatrabaho, parang hindi umaasenso ang buhay. May napanood po ako, nagla-live selling siya ng damit, bata lang, dalaga. Umiiyak. Bakit? Kasi 3 lang yung nanonood doon po sa live niya. Yung cellphone niya, yung pangalawa yung nanay niya, yung pangatlo yung kaibigan niya. Parang walang kwenta yung ginagawa niya. Paano siya makakabenta? Nagpapagod siya pero walang nanonood. Di po ba nakaka-frustrate, nakaka-depress, nakakalungkot yung gano'n? Meron din iba, sinusubukan naman maghanap ng trabaho, hindi makahanap-hanap ng trabaho. Pinapangarap na umasenso, umangat ang kabuhayan, nag-a-apply para makapag-abroad. Bakit palaging deny yung kanilang petisyon? Gusto mong makatapos, nag-aaral ka naman ng mabuti, pero bakit hindi mo maintindihan yung iyong pinag-aaralan? Gusto mong gumaling, nagpapagamot ka naman, umiinom ka naman ng gamot, nananalangin ka, pero parang kahit anong gawin mo, lalong lumalala ang iyong pakiramdam. Hindi gumiginhawa ang iyong karanasan. Isa sa mga pinakamahirap na karanasan natin ay yung nagpapagod tayo pero walang asenso. Ginagawa natin ang lahat pero walang produkto, walang bunga. Anong magandang gawin? Kasi narinig din po natin sa Ebanghelyo ito. Kahit itong sila San Pedro, buong gabi daw silang nangingista. Binigay nila lahat na makakaya nila, pero umuwi sila, walang dala. Umuwi sila, walang nakuha. They went home empty-handed. Anong kailangan gawin pag nararanasan natin ang ganito? Pagod na pagod ka, walang bunga. 2 bagay lang po ang gusto kong matandaan dito. The first one is, keep on believing. Have faith in the Lord. Minsan, imbis na pananampalataya, ano ang tumatakbo sa ating mga isip? Ano ang ating sinasabi sa ating sarili? Puro reklamo, puro tanong sa Diyos. Why, Lord? Bakit po, Panginoon? Bakit ganyan ka? But my dear friends, instead of complaining, instead of asking the Lord why, replace that with faith. Replace that with trust. Basahin niyo po ang Biblia. Kalahati po ng laman ng Biblia tungkol sa sakit at paghihirap. Alam niyo po ba kung tungkol saan naman yung kalahati pa ng Biblia? Tungkol naman sa kung paano tayo tutulungan ng Diyos sa gitna ng ating mga sakit at paghihirap. Half of the content of the Bible is about pain and suffering. That is the bad news. But the good news is, if you read it through, pagpatuloy mo ang pagbabasa ng Biblia, makakakuha ka ng mabuting balita. Ano yun? Hindi mananatili ang sakit at pagdurusa sa buhay mo. Ang ending, ang katapusan ng kwento, maganda. Ano yun? Kaligtasan, tulong ng Diyos. Sa gitna ng kadiliman, tinutulungan tayo ng Diyos. Ang mga nahihirapan, silang inaangat at tinataas ng Diyos. Puno ng hirap at pagdurusa ang buhay. Oo, pabigat yan, binababa ka. Pero huwag kang titigil, huwag kang susuko dahil hindi pa tapos ang kwento. The other part of the story is how will God lift you up? But God cannot lift you up if you do not believe in the Lord. Amen? Paano ka tutulungan ng Diyos kung hindi ka naniniwala sa Diyos? Paano ka iaangat ng Diyos kung sinuko mo na?